Bago tayo tuluyang dumako sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka, kaibigan. Habang nakikinig ka ngayon, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masayang kwentuhan kapag alam nating may mga kasabay tayong nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng bansa at kahit sa ibang panig ng mundo. Kaya halika na, samahan mo ako sa isang kwentong puno ng hirap, pag-asa, tahimik na sakripisyo at mga pusong unti-unting magtatagpo sa paraang hindi nila inaasahan. Sa lumang bahagi ng lungsod ng San Jeronimo, kung saan makikitid ang eskinita at halos dikit-dikit ang mga bubong ng bahay, nakatira si Yandro Valenia. 28 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang bigat ng buhay na pasa niya ay tila pang ilang dekada na. Tuwing alas 4 pa lamang ng madaling araw, gising na siya. Hindi dahil masipag lang siya, kundi dahil wala siyang karapatang tumamad. Kapag tumigil siya, walang kakain sa bahay nila. Maliit lang ang kanilang tahanan. Isang lumang paupahang yero ang bubong, pinagtagpi-tagping kahoy ang dingding, at kapag malakas ang ulan ay kinakailangan pa nilang maglatag ng mga balde sa sahig para saluhin ang tumutulong tubig. Doon niya kasama ang kanyang inang si Isabel, na madalas ay inuubo sa gabi ngunit pilit pa ring nagsasabing ayos lang siya. Kasama rin niya ang bunsong kapatid na si Miro, isang 16 na taong gulang na binata na matalino ngunit madalas nahihiyang pumasok dahil sa luma niyang sapatos. At naroon din ang pamangkin niyang si Tisoy, 7 taong gulang na naiwan sa kanila ng kanyang ate na si Lenny bago ito bawian ng buhay dahil sa komplikasyon sa baga. "Anak, maaga ka na naman." Mahina ngunit may lambing na sabi ni Sabil isang umaga habang nakasandal sa pinto. Ngumiti si Andro habang inaayos ang luma niyang sombrero. "Kailangan, Nay. Maagang labas, maagang pasada. Mag-almusal ka muna." Tumingin siya sa mesa. Isang pirasong tuyo, kaunting sinangag at kape na halos kulay tubig. "Mauna na kayo ni Miro at ni Tisoy. Mamaya na ako sa terminal kakain." Alam ni Isabel na nagsisinungaling ang anak niya. Madalas nga ay hindi na talaga ito kumakain para lamang magkasya ang pagkain sa bahay. Ngunit wala na siyang nagawa kundi haplusin ang likod nito. Paglabas ni Andro ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin at ng tahol ng mga aso sa kanto. Inilabas niya ang kanyang padyak, matibay pa rin kahit luma na. May mga kupas na pintura at bahagyang kalawang sa gilid pero maingat niya iyong inaalagaan. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit kahit paano ay nabubuhay sila. Sa terminal, naroon na ang kaibigan niyang si Pining Baras, isang madaldal ngunit mabuting kapawa driver. "Oh, Yandro, buhay ka pa pala." Pabirong bungad ni Pining habang humihigop ng mainit na kape sa plastik na baso. "Kapag hindi ako nabuhay, sino magbabayad ng utang mo sa lugawan ni Alma?" Sagot ni Yandro na may bahagyang ngiti. Tumawa si Pining. "Aray, tinamaan ako ron. Pero seryoso pare, magpahinga ka rin minsan. Mukha ka nang binugbog ng linggo." "Kapag umayos na ang lahat, magpapahinga rin ako." "Yan na naman tayo sa kapag. Kailan madarating ang kapag mo?" Hindi sumagot si Andro. Sa totoo lang, hindi niya rin alam. Para sa kanya, ang bukas ay hindi pangarap. Isa lamang itong panibagong araw na dapat lampasan. Habang tumatagal ang umaga, nagsimula ng dumami ang pasahero. Mga tindera, estudyante, construction worker, at mga nanay na may bitbit na gulay mula palengke. Hindi malaki ang kinikita ni Yandro kada pasada. Minsan pa nga ay kapag nakikita niyang kulang ang pera ng pasahero, hinahayaan na lang niya. "Sa susunod na lang po," dadalas niyang sabihin, kahit alam niyang may posibilidad na hindi na siya mababayarang kailanman. Sa gilid ng terminal ay may maliit na lugawan si Alma Rueca. Siya ang isa sa mga iilang taong laging may paniniwala kay Yandro. "Hoy, kumain ka muna," sigaw ni Alma habang nagsasali ng lugaw sa mangkok. "Sa susunod na pasada natin, Alma. Huwag kang makulit. Isang mangkok lang. Bayaran mo kapag may pera ka na." Lumapit si Andro at umupo. "Parang ilang taon na yata akong may utang sa'yo." "Hindi utang ang tawag doon. Investment. Balang araw, yayaman ka rin." Napailing siya at napangiti ng bahagya. "Sa padyak." "Sa kabutihan mo," mabilis na sagot ni Alma. "Mas matagal ang tubo niyan." Ang mga simpleng linyang iyon ay ilan sa mga bagay na nagpapatatag kay Yandro. Hindi man siya mayaman, alam niyang may mga taong nakakakita sa kabutihan niyang hindi niya ipinagmamalaki.
Ngunit hindi palaging payapa ang mundo niya. Bandang tanghali, dumating sa terminal si Dalmiro Cuense, isang operador ng tricycle na kilala sa pagiging gahamin sa ruta. Kasama nito ang dalawa niyang alalay na pare-parehong malalaki ang katawan at laging nakasimangot. Tandaan nyo, Malakas nitong sabi habang nakatingin sa mga padyak driver. Unti-unti nang mawawala ang mga padyak dito. Moderno na panahon. Kami na ang hahawak sa rutang ito. Nagkatinginan ng mga driver. Karamihan ay napayuko. Ayaw nilang makabangga si Dalmiro dahil may koneksyon ito sa ilang opisyal ng barangay. Ngunit si Yandro, kahit tahimik, ay hindi kayang lunukin ang lahat. Hanggat legal kaming bumibiyahe at wala kaming inaagrabyadong tao, may karapatan kaming maghanap buhay, kalmadong sabi niya. Napabaling si Dalmiro sa kanya. Mayabang pala, Valenia. Hindi. Gutom lang. Napasinghap si Pining. Si Alma naman ay nakahawak sa sandok. Gumit hindi na itinuloy ni Dalmiro ang gulo. Binigyan lang niya ng matalim na tingin si Yandro bago umalis. Alam ni Yandro na hindi roon matatapos iyon. Pagsapit ng hapon, dumaan siya sa eskwelahan ni Miro para tingnan kung nakapasok ang kapatid niya. Doon niya nakita itong nakaupo sa may gilid ng court, tahimik at tila iniiwas sa mga kaklase. "Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nasa klase?" tanong niya. Napayuko si Miro. "May activity kasi sa laboratory. May ambagan. Hindi ko na lang sinalihan." "Bakit hindi mo sinabi?" "Marami ka nang iniisip, kuya." Nanikip ang dibdib ni Yandro. Umupo siya sa tabi ng kapatid. "Makinig ka sa akin. Hindi pwedeng tumigil ka dahil lang sa kahirapan. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit ako pumapadyak araw-araw." Paano kung hindi talaga kaya?" "Kakayanin," madiing sabi ni Yandro. "Hindi man ngayon, pero kakayanin." Gusto niyang paniwalaan yon. Kailangan niyang paniwalaan yon. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niya si Tisoy na nakahiga na sa banig at mahigpit na yakap ang luma nitong laruan. Si Isabel naman ay inuubo na naman sa sulok habang pinapainit ang tubig. "Nay, lumala na naman ba ang ubo mo?" tanong ni Yandro. "Kaunti lang ito," sagot ni Isabel. Ngumit nakita niya ang panyo nitong may bahid ng dugo. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi na ito simpleng pagod, may mas malalim ng problema. Kinuha niya ang maliit niyang lalagyan ng kita. Binilang niya ang perang natira matapos ang isang buong araw na pasada. Hindi iyon sasapat para sa check-up, gamot, baon ni Miro at pagkain nila kinabukasan. Tahimik siyang lumabas ng bahay at umupo sa luma nilang bangko sa tapat. Doon sa gitna ng maingay na kuliglig at mahihinang boses mula sa ibang bahay, pinakawalan niya ang buntong hiningang matagal niyang kinimkim. "Pagod ka na ba?" Napalingon siya. Si Benevix Lazo pala, ang barangay tanod na pauwi mula sa ronda. "Hindi pwedeng mapagod," sagot ni Yandro. "Lahat napapagod. Pero hindi lahat may pagpipili ang huminto." Tahimik si Benevix sandali. "Yandro, mabigat ang buhay mo, pero sa totoo lang, marami rito ang humahanga sa'yo." Bahagyang natawa si Yandro. "Hindi ako mabubusog sa paghanga." "Hindi," sagot ni Benevix. "Pero baka iyon ang dahilan kaya hindi ka tuluyang bumabagsak." Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Yandro sa loob ng bahay at humiga sa tabi ni Tisoy. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, tumitig siya sa kisame na may mantsa ng tagas ng ulan. Sa isip niya, paulit-ulit umiikot ang tanong na hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong buhay. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang mas maayos ngulit tahimik ding apartment, ay may isang dalagang pinipilit ding buhatin ang sarili niyang mundo. Hindi pa niya kilala si Sirene Alviar, hindi pa niya alam ang pangalan nito, ang sikreto ng pamilya nito o ang papel na gagampanan niya sa hinaharap. Sa gabing yon, si Yandro ay isa pa lamang padyak driver na may tahimik na pangarap, ang mapag-aral ang kapatid, mapagaling ang ina, mapalaki ng maayos ang pamangkin, at sana balang araw, maranasan namang hindi puro hirap ang gumigising sa kanya tuwing umaga. At doon muna nagsimula ang lahat, sa isang lalaking hindi humihingi ng awa,
kundi pagkakataon lamang na mabuhay ng marangal. Bago tayo muling dumako sa susunod na bahagi ng ating istorya, nais ko munang anyayahan ka ulit, kaibigan. Mag-iwan ka ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang sinusubaybayan natin ang buhay ni Yandro at ng mga taong makikilala niya, may mga kasama rin tayong nakikinig at nakikiramdam mula sa iba't ibang lugar. Kaya halika, ituloy na natin ang kwento. Kinabukasan, matapos ang gabing nakita ni Yandro ang bahid ng dugo sa panyo ng kanyang ina, mas mabigat ang pakiramdam niyang pumadyak lumabas ng kanilang iskinita. Hindi siya gaanong nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang ubo ni Isabel, ang pangamba sa gastusin, at ang tanong na kahit anong pagod niya, parang lalo lang lumalalim ang butas na sinusubukan niyang takpan. Ngunit wala siyang panahon para lamunin ng kaba. Katulad ng dati, maaga siyang dumiretso sa terminal habang ang langit ay mapusyaw pa lamang at ang mga tindahan sa kanto ay unti-unti pa lang nagbubukas. Naabutan niya roon si Pining Baras na abala sa pagkukumpunti ng kadena ng sariling padyak. "Oh, Yandro!" Sabi ni Pining, hindi iniaangat ang tingin. "Mukha ka naglamay magdamag. Parang ganun na rin," sagot ni Yandro habang ibinababa ang padyak niya sa tabi. "Si Aling Isabel ba?" Saglit na natahimik si Yandro bago tumango. Lumalala ang ubo. Kailangan na talaga siyang maipatingin. Napabuntong hininga si Pining. "Kung may extra lang ako, matagal na kitang tinulungan." "Alam ko," mahina niyang sabi. "Sa ngayon, pasada muna." Lumapit si Alma Ruska mula sa lugawan niya, may dalang dalawang tasa ng mainit na kape. "Eto, inumin niyo muna bago kayo himatayin sa daan. Libre ko na yan, pero huwag kayong masanay." "Kapag yumaman ako, bibilhin ko ang lugawan mo," biro ni Pining. "Kapag yumaman ka, baka ako pa magpahiram sa iyo ng pampiyansa," mabilis na sagot ni Alma, dahilan para bahagyang gumaan ang paligid. Ngunit hindi nagtagal ang konting gaan. Sa unang ilang oras ng umaga, mahina ang pasada, kaunti ang pasahero at karamihan ay kulang pa ang bayad. Si Yandro, kahit kinakapos, ay hindi marunong magtaray. Sa bawat baryang kinikita niya, mabilis na kumakalkula sa isip niya ang presyo ng gamot, pamasahe ni Miro at pambili ng gatas ni Tisoy. Bago mag-alas 7, may humabol na isang matandang babae sa tabi ng palengke. "Iho, sa may ipaaralan lang sa San Telmo. Kulang ako ng 5 piso, pwede ba?" Tumanggo agad si Yandro. "Sakay na punay." Iyon ang laging problema kay Yandro. Mas inuuna niya ang pangunawa kaysa kita. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niya ang pakiramdam ng walang malapitan. Nang maibaba niya ang matanda sa tapat ng paaralan, saka lamang niya napansin may isang dalagang nakatayo sa gilid ng waiting shed. Nakasuot ito ng simpleng puting blouse at maayos na palda, may bitbit na bag at ilang makakapal na libro sa dibdib. Hindi ito mukhang yamanan sa bihis, ngunit halatang malinis, maayos at may kakaibang tindig. Ang problema, mukhang matagal na itong naghihintay at unti-unti nang nawawala ang tiyaga. May 2 tricycle na dumaan ngunit hindi huminto. Ang isa'y tumingin lang sa dalaga at dumiretso. Ang isa naman ay nagtaas pa ng singil at nang marinig ng dalaga ang presyo, umiling na lang ito. Hindi agad pinansin ni Andro, marami siyang iniisip. Ngunit nang napansin niyang nagsisimula ng umambon at lalo pang napapabuntong hininga ang dalaga habang nakatingin sa relos, kusa niyang iniharap ang padyak. "Miss, saan po kayo?" tanong niya. Nagulat ang dalaga at napatingin sa kanya. Maganda ito sa paraang hindi maingay. Maputi, maaliwalas ang muka, ngunit may lungkot sa mga mata na tila matagal nang naroroon. "Sa San Jeronimo State University," sagot nito. "Late na kasi ako. Magkano hanggang doon?" Sinabi ni Yandro ang karaniwang singil, ngunit napansin niyang parang nag-aalinlangan ang dalaga. Marahil kulang ang hawak nito. Saglit itong napakagatlabi bago nagsalita. "Pwede bang hanggang ito lang ang bayad ko?" Ipinakita nito ang ilang barya na halos kalahati lang ng tamang pamasahe. Karaniwan kung ibang driver yon, baka napailing na at umalis na lamang, ngunit hindi iyon nagawa kay Yandro. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kung anong bigat sa ekspresyon ng dalaga na hindi kayang tanggihan ng konsensya niya. "Sige po," sabi niya. "Sakay na kayo." Nagtaas ng tingin ng dalaga. "Talaga? Kulang ito." "Okay na po yun." "Kulang nga sabi niyo." "Pero gusto ko magbayad." Gumiti si Andro, sabay bahagyang umiling.
Kapag may sobra na lang po sa susunod. Natigilan ng dalaga sa salitang iyon. Sa susunod, kung sakaling ako ulit ang masakyan niyo. Bago ito tuluyang tumalikod, saka lamang niya narinig ang pangalan nito. Serene, sabi ng dalaga. Serene ang pangalan ko. Tila may kung anong pumasok sa isip ni Yandro sa simpleng pagpapakilalang iyon. Yandro naman, tumanggo si Serene. Salamat Yandro. At saka ito naglakad papasok sa malawak na gate ng universidad. Tangan ang mga librong tila kasimbigat ng kung anumang dinadala nito sa dibdib. Buong maghapon, paminsan-minsan ay naaalala ni Yandro ang dalaga. Hindi dahil agad siyang humanga rito sa kung anong mababaw na dahilan, kundi dahil may kakaiba sa katahimikan nito. Parang siya rin, taong hindi madalas magkwento, ngunit halatang may malaking pasaning dinadala. Pagbalik niya sa terminal ng tanghali, sinalubong siya agad ni Pining. Oy, kanina may napansin ako, bagong pasahero mo yun, no? Estudyante, maganda. Pasahero lang, maikling sagot ni Andro. Sus, pasahero lang daw. Numingiti ka habang pumapadyak kanina. Baka napapagod ka lang kadaldal kaya mali ang nakita mo. Natawa na si Alma na kasalukuyang nagsasandok ng goto para sa isang customer. Hayaan mo na si Pining, kapag may nakitang babae, akala niya agad may pag-ibig. Ngulit, nang mapag-isa si Yandro sandali, hindi niya maitatangging may naiba talaga sa araw niya. Matagal na rin simula nang may bagay na sumingit sa gitna ng kanyang paulit-ulit na buhay, bukod sa problema. Sa kabilang banda, si Serene ay dumaan sa maghapong hindi rin matahimik. Pagkapasok niya sa klase, agad siyang hinarang ng kaklasing si Giselle Fortune, nakataas ang isang kilay at may bahid ng pangungutya sa boses. Oh, Serene, buti nakaabot ka. Akala ko naman hindi ka na makakapasok. Wala ka na namang ayos na sakay. Tahimik lang si Serene habang inilalapag ang bag sa mesa. Hindi mo ba naiisip, dagdag ni Giselle, na kung ganyan lagi ang sitwasyon mo, baka hindi talaga para sa iyo ang buhay dito? Bago pa makasagot si Serene, dumating ang kaibigan niyang si Clyra Vento at sumingit sa pagitan nila. Giselle, aga-aga namimili ka na naman ng taong aabalahin. Numisi si Giselle. Concerned lang ako. Concerned ka sa sarili mo. Mabilis na sagot ni Clyra. Hindi na nakisali si Serene. Sanay na siyang lunukin ng mga salitang gusto niyang isumbat. Buong araw, pinilit niyang maging normal. Ngunit sa totoo lang, nakadagdag sa isipin niya ang mga bayarin sa apartment, ang gamot ng tiyahin niyang si Tansing, at ang katotohanang paubos na ang perang iniipon niya mula sa part-time encoding tuwing gabi. Pagsapit ng uwian, bumuhos na naman ang ulan. Tumayo si Serene sa tapat ng gate at lihim na umaasang makikita niya ang padyak na naghatid sa kanya kaninang umaga. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero para bang sa dami ng taong hindi tumitigil sa kanya. Ang simpleng kabaitang ipinakita ng estrangherong iyon ay tumatak agad sa kanya. At tila dinirigang tahimik niyang hiling, nakita niya si Yandro sa di kalayuan, nagpapababa ng pasahero. Nang napansin siya nito, dahan-dahan itong lumapit. Miss Serene, sabi nito. Sakay po? Sa unang pagkakataon sa maghapong iyon, tunay na gumaan ang mukha ni Serene. Pwede ba kahit kulang na naman? Parang gusto niyo yata akong gawing personal driver. Natawa si Serene. Isang maikling tawa na tila matagal nang hindi nakakalabas sa kanya. Hindi sadyang malas lang ako sa pamasahe. Sige lang, sakay na po. Habang nasa daan sila pauwi, mas naging maluwag ang pag-uusapan. Nalaman ni Yandro na accountancy ang kurso ni Serene at mahilig palang magbasa ng lumang nobela kapag may libreng oras. Nalaman naman ni Serene na hindi nagtapos ng kolehiyo si Yandro dahil siya ang tumayong haligi ng kanilang pamilya nang nagkasakit ang kanyang ina at mamatay ang kanyang ate. Ang bigat pala ng mga dala mo. Mahinang nitong sabi. Bahagyang numiti si Yandro habang nakatingin sa daan. Mas mabigat yata ang sayo. Mas tahimik ka lang. Napatingin si Serene sa likod ng ulo nito. Hindi siya sumagot. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong tila nakabasa sa kanya nang hindi siya pinipilit magsalita. Nang makarating sila sa tapat ng apartment na inuupahan ni Serene at Tansing, ibinaba niya ang huling barya na nasa coin purse niya. Hindi na, sagi ni Yandro. Pero bukas na lang o makalawa o kapag naging milyonarya ka na. Napaniti si Serene sa biro nito. Kung mangyari man yon, babayaran kita ng buo. Tumanggo si Yandro. Sige, hihintayin ko yan.
Muling naglakad papasok si Serene sa apartment, habang si Yandro na may dahan-dahang umiikot pabalik sa kalsada. Pareho nilang hindi alam na ang simpleng pag-uusap na iyon, ang kulang na pamasahe, ang dalawang biyahe sa isang maulang araw, ay simula pa lamang ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Sa gabing iyon, pag-uwi ni Yandro sa kanilang bahay, nadatnan niya si Tisoy na natutulog na, si Miro na nakatungo sa lumang notebook, at si Isabel na tila pilit itinatago ang pag-ubo. Ngunit sa gitna ng lahat ng alalahanin, may bago nang nakahalo sa bigat na dinadala ni Yandro. Isang munting paggaan, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na marahil sa susunod na paggising niya, hindi lang puro hirap ang naghihintay sa daan. At sa kabilang dulo ng lungsod, si Serene na may nakaupo sa tabi ng bintana ng kanilang apartment. Pinagmamasdan ng ulan sa labas, habang naiisip ang lalaking pumayag siyang makisakay kahit kulang ang bayad, nang hindi siya hinusgahan, pinahiya o pinagdudahan. Hindi pa niya alam kung bakit tumatak ito sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siyang may bahagyang ginhawa sa dibdib. Bago tayo muling dumiretso sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa bawat sandaling sinusubaybayan natin ang paglalakbay ni Yandro at Serene, may mga pusong sabay ding umaasa, nasasaktan at kumakapit sa kwento mula sa iba't ibang lugar. Kaya halika, ituloy na natin ang susunod na yugto ng kanilang buhay. Ilang buwan na rin ang lumipas mula ng unang ihatid ni Yandro si Serene sa universidad, sa araw na kapos ito sa pamasahe. Mula noon, halos naging bahagi na ng araw-araw niyang pasada ang dalaga. Hindi iyon napag-usapang formal, hindi sila gumawa ng usapan, basta't na lamang sa tuwing malapit na ang oras ng unang klase ni Serene, napapadpad si Yandro sa kalyeng dinadaanan nito, at sa tuwing lalabas naman si Serene mula sa gate ng universidad, madalas ay nasa di kalayuan lang ang padyak na may kupas na pintura at may driver na tahimik ngunit maaasahan. Sa mga buwang iyon, hindi naging madali ang buhay nila. Si Yandro ay patuloy na bumabangon ng madilim pa ang langit, pumapadyak hanggang sumakit ang mga binti, at umuwi sa gabing halos wala ng lakas magsalita. Paminsan-minsan ay nakakapagbigay ng dagdag na baon kay Miro, at kahit paano, naipa-check up niya si Isabel sa tulong ng kaunting naipon at ng pautang na ayaw tanggapin ni Al Marhueca na utang. Lumabas na may impeksyon sa baga si Isabel at kailangan ito ng regular na gamot. Hindi pa iyon ang pinakamatinding sakit, ngunit malinaw na hindi pwedeng baliwalain. "Anak," sabi minsan ni Isabel habang inaabot ang tableta, "huwag mong ubusin ang sarili mo sa kakakayod." "Mas matatakot ako kay Nay kung huminto ako," sagot ni Yandro habang inaayos ang lumang bentilador sa gilid. May hangganan ng katawan, mas may hangganan ang laman ng bulsa. Hindi na nakasagot si Isabel. Alam niyang ang anak niya, kapag nagdesisyon ng magtiis, mahirap pigilan. Samantala, si Serene may patuloy na namumuhay sa maliit na apartment kasama si Tansing. Sa umaga ay estudyante siyang tahimik sa universidad, at sa gabi na may nag-e-encode ng mga resibo at lumang records para sa isang maliit na trading office sa may Quiros Street. Madalas ay 10:00 na siyang nakakauwi. Pagdating sa apartment, nadadatnan niya si Tansing na gising pa rin, nag-aayos ng mga tinahing punda at kurtina para may madagdag sa bayarin sa renta. "Serene, kumain ka muna." Laging bungad ng tiyahin niya. "Kayo po muna tiya, maya-maya na ako." "Maya-maya ka ng maya-maya, kaya ka namumutla." Ngumiti lang si Serene, ngulit sa totoo lang, unti-unti nang pinipiga ang buhay niya. May mga gabing gusto na niyang sabihin kay Tansing ang lahat, na hindi naman talaga sila ordinaryong tao noon, na may apelidong matagal niyang kinubli, na may pamilyang minsang nagtakwil sa kanyang ina. Ngulit sa tuwing naiisip ang bilin ng yumahong si Merelda,
Natitikom muli ang kanyang bibig. Hindi lahat ng dugo ay marunong magmahal, anak. Kaya hanggat kaya, mamuhay kang malayo sa yabang at kasakiman ng apelidong iiwanan kita sa'yo. Si Seren ay naging Serene lamang sa lahat. Hindi niya ginagamit ang alvyar. Hindi niya kinukwento kung sino ang kanyang lolo. Hindi niya ipinapaalam na sa isang mansyon may mahahabang hagdan at malalaking ilaw siya minsang ipinanganak bago sila tuluyang umalis ng kanyang ina. Sa mga araw na iyon, lalong naging malapit sina Yandro at Seren, ngulit hindi sa paraang magulo o madali. Hindi sila agad nagkain laban. Hindi sila naging sobrang komportable na parang matagal nang magkakilala. Ang namuo sa pagitan nila ay isang uri ng tahimik na pagkakabunawaan. Kapag nakikitang tahimik si Seren sa biyahe, hindi siya kinukulit ni Yandro. Kapag halatang pagod si Yandro, hindi na rin ito pinipilit ni Seren na magsalita. Gulit sa simpleng mga tanong na, kumain ka na ba? O kumusta si na Isabel? At nakapasok ba si Miro? Doon unti-unti nabuo ang bagay na matagal na nilang hindi nararamdaman, ang pakiramdam na may isang taong tunay na nakikinig. Ngunit habang gumagaan ang loob nila sa isa't isa, palalim naman ng palalim ang gulo sa paligid. Isang hapon, habang naghihintay si Seren sa may gate, lumapit sa kanya si Giselle Fortune, may kasama na namang mapaglarong ngiti at halapang may balak manggulo. "Oh, Seren," sabi nito habang nakapulupot ang isang braso sa mamahaling bag. "Sikat ka na raw sa may terminal. May sarili ka ng padyak driver?" Hindi sumagot si Seren. "Ang tiyaga mo rin, kung ako sa'yo, hahanap ako ng mas maayos namang sasakyan." "Hindi sukatan ng pagkatao ang sinasakyan," malamig na sabi ni Seren. Napairap si Giselle. "Talaga ba? Kasi mukhang sanay ka na sa mababa." Doon na sumingit si Clyra Vento, dala ang mga notebook niya. "Giselle, hindi ka ba napapagod sa kakainsulto sa taong hindi ka naman inaabala? Bakit? Abogado ka ba niya? Huwag ka nang umasa, kahit hukom hindi ka kaya." Namula sa inis si Giselle, muit nagkunwari na lang itong walang narinig at tumalikod. Ngunit alam ni Seren na hindi doon matatapos ang pang-iintriga nito. Sa kabilang banda, mas umiinit din ang tensyon sa terminal ni Yandro. Si Dalmiro Quense ay lalong nagiging agresibo sa pagpapatalsik ng mga padyak driver sa ruta. Isang umaga, nadatnan ni Yandro na malambot ang isang gulong ng padyak niya. Nang siyasatin niya, may nakabaon na pako. "Hindi na ito aksidente," sabi ni Gasto Miraflor, ang masungit mulit mahusay na mekaniko, habang natutuklap ang goma. "May gusto talagang manginis sa'yo." "Hindi lang sa akin," sagot ni Yandro. "Sa lahat kami na nandito. Pero ikaw ang pinakatinatamaan kasi ikaw ang hindi nila mapayuko." Naglabas si Gasto ng buntong hininga bago siya tinignan. "Makinig ka, hindi sapat ang sipag lang sa mundo. Kailangan marunong ka ring lumaban." Hindi umimik si Yandro. Marunong siyang lumaban pero ayaw niyang mauwi sa gulo ang lahat. Hindi niya kayang ipagsapalratan ang kaligtasan ng pamilya niya. Dumating ang mas mabigat na pagsubok sa buhay ni Seren makalipas ang ilang linggo. Sunod-sunod ang requirement sa universidad. Kailangan din niyang mag-overtime sa encoding job dahil may hinahabol na audit ang opisina. Samantala, lumala ang kondisyon ni Tansing at kinakailangan ng mas mahal na gamot. Sa kagustuhang itawid ng lahat, halos hindi na kumakain ng maayos si Seren. Kape sa umaga, biskit sa tanghali at minsan ay lugay na lang sa gabi kung may natira pa siyang pera. Napansin ito ni Yandro. Isang umaga sa biyahe, maputlang-putla ang dalaga at tila hirap pang huminga ng malalim. "Okay ka ba?" tanong niya habang dahan-dahang pumapadyak. "Okay lang," sagot ni Seren, mulit mahina ang boses nito. "Hindi ka mukhang okay eh. Marami lang kailangang tapusin. Hindi ka pwedeng puro tapos, kailangan mo ring kumanin." Bahagyang ngumiti si Seren, ngulit halatang pagod. "Ikaw nga eh, hindi rin nagpapahinga."
Magkaiba tayo. Sanay ako rito. Sanay din ako, sagot niya. Pero bago pa man makadagdag si Yandro, biglang kumapit si Serene sa gilid ng sidecar. Naramdaman niyang nanghihina ito. Mabilis siyang huminto sa tabi. Serene? Hindi agad makasagot si Serene. Pumikit ito, saka pilit huminga. Miss, Serene! Bumukas ang mga mata nito, mungit lutang ang tingin. Nahihilo lang ako. Hindi na nagdalawang isip si Yandro. Imbis na ihatid sa campus, mabilis niyang pinadyak ang sasakyan papunta sa murang klinikang alam niyang tumatanggap kahit kulang ang pambayad. Sa daan ay natawagan nila si Clyra na agad namang sumunod. Pagdating sa klinika, doon tuluyang nawalan ng malay si Serene. Nanlamig ang buong katawan ni Yandro habang tinutulungan siyang buhatin papasok. Dok, pakicheck po siya. Halos pakiusap niya. Lumabas si Doc Ramil Turex na minsan na ring tumingin kay Isabel. Matapos ang mabilis na pagsusuri, humarap sila sa kanila. Wala namang seryosong sa ngayon, sabi ng doktor, pero sobrang baba ng blood sugar niya, puyat, stress at kulang sa kain. Kapag ipinagpatuloy niya ito, baka mas malala pa ang mangyari. Napayuko si Clyra habang hawak ang bag ni Serene. Sinasabi ko na nga ba sa kanya? Doon lamang unti-unting nabunyag kay Yandro ang mas malinaw na katotohanan tungkol sa sitwasyon ni Serene. Habang wala pa itong malay, nakapagkwento si Clyra. Hindi mo kasi alam ang lahat, sabi nito. Akala ng iba sa school, tahimik lang siya, pero halos hindi na yan natutulog. Pinagsasabay ang trabaho, pag-aaral at pag-aalaga sa tiyahin niya. Hindi na nga bumibili ng maayos na pagkain para lang may pambili ng gamot. Tahimik na nakinig si Yandro. Tila may sumusundot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan para sa dalaga, mulit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi niya gusto ang nakikitang unti-unting pagkapudpod nito. Nang nagkamalay si Serene, una niyang nakita ang puting kisame ng klinika. Sunod niyang nakita si Clyra at sa tabi, tahimik na nakaupo si Yandro. Hawak ang isang plastik na may lamang tinapay at tubig. Pasensya na, mahinang sabi. Halatang nahihiya. Umiling si Yandro. Bakit ka nagsusuri? Nagabala ako. Hindi ka abala, pero sa susunod, huwag mo namang antayin na himatayin ka bago ka kumain. Napayuko si Celine. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may luha siyang hindi napigilan. Hindi yun malaking hikbi, hindi rin maingay. Isa lamang iyong tahimik na pag-agos ng pagod, hiya at lungkot na matagal nang ikinukubli niya. Nakita iyon ni Yandro at lalong tumibay ang isang desisyong hindi pa niya lubos maipaliwanag. Makinig ka, mahinahon niyang sabi. Hindi ko man kayang ayusin lahat ng problema mo, pero hanggat kaya ko, hindi kita pababayaan sa biyahe araw-araw. Huwag kang mag-alala sa pamasahe kung talagang kapos ka, hindi kita susumbatan. Napatingin si Serene sa kanya, namumugto ang mga mata. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Saglit na natahimik si Yandro bago sumagot. Kasi alam ko ang pakiramdam ng walang masandalan at ayokong maramdaman mong nag-iisa ka. Hindi na nakapagsalita si Serene. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang naramdaman na may isang piraso ng buhay niya na dahan-dahang nagiging ligtas. Hindi dahil gumagaan ang mga problema niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong hindi humihingi ng paliwanag bago siya tulungan. Mulit habang tahimik na nabubuo ang tiwala pagitan nila, sa ibang panig ng lungsod ay may mga matang nagsisimula ng tumingin sa direksyon ni Serene, mga matang matagal nang naghahanap, mga matang may kinalaman sa apelidong pilit niyang itinatago. At hindi na magtatagal, ang lihim na matagal niyang nailayo sa lahat ay magsisimula ng kumatok sa kanyang buhay. Bago tayo muling dumako sa susunod na yugto ng ating istorya, nais ko munang batiin kayong lahat na patuloy na nakikinig at sumasabay sa paglalakbay ni Yandro at Serene. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagahan ng pakiramdam na malaman na habang sumusulong ang ating kwento,
may mga taong sabay ding umaasa, nasasaktan at kinikilig mula sa iba't ibang lugar. Kaya halika, ituloy na natin ang bahaging magpapabago sa takbo ng buhay ng ating mga bida. Pagkaraan ng araw na hinimatayin si Serene sa biyahe at dinala ni Yandro sa klinika, naging mas maingat na ang dalaga sa sarili niya o kahit papaano, sinubukan niya. Hindi pa rin madali ang buhay, hindi pa rin nawawala ang pagod at hindi rin naman kusang gumagaan ang mga bayarin sa apartment nila ni Tansing. Pero mula noon, hindi na niya magawang magsinungaling ng direkta kay Yandro kapag tinatanong siya nito kung nakakain na ba siya. At si Yandro naman, kahit hindi niya ipinaparamdam na naaawa siya sa kanya, ay lagi nang may nakatabing tinapay, saging o kahit mainit na lugaw mula kay Alma na kunwari ay sobra lang sa paninda. Hindi mo pwedeng araw-arawin ng gutom, sabi ni Yandro isang umaga habang inaabot sa kanya ang nakabalot na pandesal. Bago siya sumakay, napatingin si Serene sa kanya. Ikaw nga minsan hindi kumakain. Hindi rin, mahinang sabi ni Serene. Pareho lang tayong nagpapanggap na kaya pa. Napatigil si Yandro sa sinabi nito. Hindi siya agad nakasagot, ngulit sa unang pagkakataon, may isang taong nakapagsabi sa kanya ng bagay na matagal nang itinatanggi sa sarili. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting tumibay ang nakasanayan nilang biyahe. Sa umaga, si Yandro ang sinisilbing tahimik na tulay ni Serene mula sa magulong buhay sa apartment patungo sa mas magulong buhay sa universidad. Sa hapon naman, sa maikling biyahe pa uwi, doon niya ililalabas ang pagod na hindi niya kayang ibuhos kahit kanino. Hindi pa rin niya sinasabi ang lahat. Hindi pa rin niya binabanggit ang apelyidong Alviar. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, parang lalong lumalapit ang sandaling, hindi na niya maitatago iyon. Nagsimula ang pagbabago sa isang umaga na tila ordinaryo lamang. Maaliwalas ang langit, ngunit may bahagyang init na agad sumasakit sa balat. Inihahatid ni Yandro si Serene sa universidad at gaya ng dati, tahimik muna silang dalawa sa unang bahagi ng biyahe. May exam ka ba ulit? Tanong ni Yandro habang lumiliko sa kanto ng lumang bakery. Oo, sagot ni Serene. Taxation. Parang mabigat pakinggan. Mabigat talaga. Mas mabigat pa sa padyak? Bahagyang natawa si Serene. Depende kung gaano kabigat ang pasahero mo. Mabuti na lang hindi ka mabigat. Tumingin sa kanya si Serene at napailing. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang klase ng pambobola. Hindi pambobola yun, observation. Sa simpleng palitang iyon, bahagyang gumaan ang umaga nila. Ngunit pagdating nila sa tapat ng universidad, agad napawi ang munting gaan. May dalawang itim na mamahaling sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Makinis ang katawin ng mga ito. May mga lalaking nakabarong at seryosong nakatayo sa tabi at kapansin-pansing marami ang napapatingin. Mga estudyante, guard at maging ilang guro ay nag-uusap-usap habang pasimple o lantara na sumisilip. Kanino kaya iyon? Bulong ng isang estudyante. Baka may anak ng politiko rito, sagot ng isa pa. Naramdaman ni Yandro na biglang tumigas ang likod ni Serene sa kanyang likuran. Nang lumingon siya ng bahagya, nakita niyang namumakla ito. Hindi iyon ordinaryong pagkabigla, para iyong isang taong nakakita ng multong pilit niyang iniiwasan sa loob ng maraming taon. Serene? Mahinang tawag ni Yandro. Hindi agad ito sumagot. Nakatingin lamang sa isang lalaking kababa pa lang mula sa unang sasakyan, matangkad, maayos ang ayos, may dalang leather folder at tila sanay sa mundong puno ng kapangyarihan at pera. Paglapit ng lalaki, natigilan ng lahat. Miss Serene Alviar, magalang ngunit tiyak nitong sabi. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa dibdib ni Yandro. Hindi dahil sa malakas ang boses ng lalaki, kundi dahil sa apelyidong malinaw na malinaw niyang narinig. Alviar. Napaatras ng bahagya si Serene. Paano niyo ako nahanap? Ako si Attorney Virel Santibanez. Matagal ka nang hinahanap ng pamilya mo. Ikinararangal kong sabihing ako ang legal counsel ni Don Leandro Alviar. Nagkagulo ang mga bulong-bulong sa paligid. Alviar? Yung
Alviar Holdings ba yon? Siya? Estudyante lang yan dito ah. Kasunod ng abogado ay isang matandang babae na nakaayos ng simple, ngulit halatang galing sa marangyang tahanan. Pagkababa pa lamang nito, agad nang napaluha nang makita si Serene. "Senyorita," nanginginig nitong sabi, "ako si Narsing Beltran. Ako ang dating kasambahay sa mansyon. Kasama ako nung ipinanganak ka." Lalong nanigas si Serene. Naninginig ang mga kamay niya. "Hindi ko kayo pinapapunta rito." Halos pabulong niyang sabi. "Wala na kaming ibang magawa," sagot ni Attorney Virel. "Malubha na ang kondisyon niyang iyong lolo. Gusto ka na niyang makita at higit sa lahat gusto niyang itama ang pagkakamaling ginawa niya noon sa iyong ina." Naramdaman ni Andrew na para siyang unti-unting nawawalan ng tunog sa paligid. Nandyan pa rin ang mga tao. Nandyan pa rin ang gate ng universidad, ang ingay ng mga sasakyan, ang init ng araw. Mulit sa isip niya, isa lang ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, Miss Serene Alviar. Ang simpleng dalagang ilang buwan niyang hinahatid araw-araw, ang estudyanteng kapos sa pamasahe, ang dalagang halos himatayin sa gutom, ang babaeng nakikitira sa maliit na apartment kasama ang tiyahin. Tagapagmana ng Alviar? Hindi siya makapaniwala. Tuminin si Serene sa Yandro. Kita niya agad sa mukha nito ang pagkabigla. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang isang bagay na kinakatakutan niya mula pa sa simula. Ang pakiramdam ng distansyang biglang sumulpot sa pagitan nila. "Yandro," mahinang tawag niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, nagsimula ng lumapit ang ilang usiserang kaklase. Naandon si Giselle Fortune, halos hindi makapaniwala, ngunit may ningning ng intriga sa mga mata. "Wow! Kaya pala sobrang misteryosa mo. Hindi ka lang simpleng mahirap na estudyante. Tagapagmana ka pala." Napaniwas ang tingin ni Serene. Naramdaman niyang unti-unting bumibigay ang maingat na buhay na binuo niya sa loob ng maraming taon. "Hindi ito ang lugar para pag-usapan ito," sabi ni Attorney Virel. "Miss Serene, kailangan namin kayong isama ngayon din." Hindi ko pwedeng iwanan lang basta ang klase ko." "Mas hindi mo pwedeng ipagwalang bahala ang kondisyon ng iyong lolo." Sa salitang lolo, lalong bumigat ang hangin. Tahimik lamang si Yandro, ngunit ramdam ni Serene ang tensyon sa kanya. Sa wakas ay nakababa siya sa padyak at humarap sa kanya. "Hindi ko gustong sa ganitong paraan mo malaman," mahinang sabi niya. Hindi agad sumagot si Yandro. Tinignan niya lang si Serene na parang isinusuring sa isip niya ang lahat ng naunang buwan. Ang kulang na pamasahe, ang maliit na apartment, ang pagod, ang sakit ng tiyahin, ang mga gabing kapusito sa gutom. Totoo ba ang lahat? O bahagi ba iyon ng isang lihim na hindi niya maintindihan? Ano ang totoo? Iyon lang ang natanong niya sa huli. Nasaktan si Serene sa tanong, ngunit alam niyang karapatan nito ayon. "Lahat ng sinabi ko sa iyo tungkol sa hirap ko, totoo. Lahat ng pagod ko, totoo. Lahat ng kulang ko, totoo." Sabi niya, unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Ang hindi ko lang sinabi ay ang apelyido ko." "Bakit?" Diretsyong hanong ni Andro. "Dahil ayokong tingnan ako ng mga tao batay sa pera. Ayokong lapitan dahil mayaman ang apelyido ko. Ayokong maramdaman ulit ang naranasan ng nanay ko nang itakwil kami ng sarili naming pamilya." Napahigpit ang hawak ni Yandro sa manibela ng padyak. Hindi siya galit dahil mayaman si Serene. Hindi siya naiinggit, ngunit may kirot sa kaibuturan niya na hindi niya may paliwanag. Marahil dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. At ngayon ay pakiramdam niya may malaking bahagi palang hindi niya alam. Bago pa lumala ang usapan, biglang nagsalita si Narsing Belte. "Iho," sabi nito kay Andro, "huwag mong isipin na niloko ka niya. Alam ko ang batang yan. Hindi yan marunong magsinungaling para manloko. Nagtago lang siya para mabuhay ng tahimik." Napatingin si Andro sa matanda. Sa mga mata nito ay wala siyang nakitang arte. Puro lungkot at pagmamakaawa lamang. Ngunit kahit ganun, hindi agad nawala ang bigat sa dibdib niya. Dinala si Serene ng mga taong galing sa Alviar.
Bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan, muli siyang lumingon kay Yandro. "Magpapaliwanag ako," sabi niya, "kapag pwede na." Hindi sumagot si Yandro. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa sandaling iyon wala siyang sapat na salita. Pag-alis ng mga sasakyan, para ring may naiwan na malaking puwang sa harap ng unibersidad. Ang mga tao ay kanya-kanyang bulungan. Si Giselle ay mabilis na naglabas ng cellphone, malamang para ipakalat ang balita. Si Clyra, nakararating lamang at nakita ang huling bahagi ng pangyayari, ay lumapit agad kay Yandro. "Alam mo ba?" tanong nito. Umiling si Yandro. Hindi niya kasalanan, matagal niya nang takot ang pamilyang yan. Tahimik si Yandro. Hindi siya nagpapanggap na mahirap. Talagang ganun ang buhay niya nitong mga nakaraang taon. Huwag mo sana siyang husgahan agad. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yandro. Hindi ko siya hinuhusgahan. Hindi ko lang alam kung saan ako lulugar. At yon ang totoo. Buong maghapon ay tila walang laman ng kanyang mga pasada. Kahit may sakay, kahit may naniningil ng sukli, kahit may tumatawag sa kanya sa terminal, parang may parte ng isip niyang naiwan sa tapat ng gate ng unibersidad. Pagbalik niya sa terminal, sinalubong siya agad ni Pining at Alma. "Oh, anong nangyari? Parang may namatay sa mukha mo," sabi ni Pining. "Mas malala pa yata ron," dagdag ni Alma. Tahimik muna si Yandro bago naupo sa bangkong kahoy. "Yung estudyanteng lagi kong hinahatid. Si Serene?" sabi ni Alma. Tumanggo siya. Tagapagmana pala ng matandang bilyonaryo. Napasinghap si Pining. "Ano?" "Hindi ko rin alam paano nangyari. Basta may dumating na abogado at mga tao. Tinawag siyang Miss Serene Alviar." Natahimik silang tatlo. Pagkaraan ng ilang segundo, si Alma ang unang nagsalita. "At ano ngayon kung mayaman siya?" Napatingin si Andrew sa kanya. Ang tanong, yung pagkataong nakita mo ba sa kanya, peke? Hindi nakaimik si Andrew. Kung hindi naman, edi iyon pa rin siya. Habang nag-uusap sila, sa kabilang panig ng lungsod ay nakapasok na si Serene sa damagan niyang iniiwasang mundo. Ang mansyon ng mga Alviar ay malawak, malamig at halos walang bakas ng init ng tahanan. Mataas ang kisame, makintab ang sahig at bawat sulok ay may katahimikang tila sanay magkubli ng sikreto. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo kasama si Attorney Virel at si Narsing Belte, pakiramdam niya ay bumabalik siya sa isang bangungot na matagal niyang tinakasan. Sa pinakadulong silid, nandoon si Don Leandro Alviar. Payat, mapla at malayong-malayo sa imahe ng makapangyarihang negosyanteng matagal niyang kinatatakutan sa kwento ng kanyang ina. Nang makita siya ng matanda, nanginilig agad ang luha nito. "Serene," paus nitong sinabi, "patawarin mo ako." Napatigil siya sa tapat ng hama. Hindi pa siya umiiyak, hindi pa siya nakalalapit. Ngunit alam niyang simula sa araw na iyon, hindi na niya kayang ibalik sa dati ang buhay niyang tahimik at simple. At sa kabad ng pagbubunhag ng kanyang tunay na pagkatao, nagsimula na rin ng pagbabagong hindi na mapipigilan sa kanyang buhay, sa buhay ni Yandro, at sa landas na tatahakin nilang dalawa mula sa puntong iyon, pasulong. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang yakapin sa pagbati ang bawat isa sa inyo na hanggang dito ay kasama pa rin naming naglalakbay. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang sabay-sabay nating tinatahak ang huling yugto ng buhay ni Yandro at Serene, sana ay damin mo rin ang bigat, ang pag-asa at ang ginhawang unti-unting sisilip sa kanilang mundo. Kaya halika, samahan mo ako sa pinakahuling kabanata ng kwentong ito. Nang gabing iyon, matapos mulin humarap si Serene sa mansyon ng mga Alviar at sa lalaking minsang itinuring niyang multo sa nakaraan ng kanyang ina, hindi siya agad nakatulog. Nakatayo siya sa may bintana ng silid na inihanda para sa kanya. Malawak, malamig at punong-puno ng mga bagay na mahal, ngunit walang anumang bakas ng payapang buhay na kinasanayan niya kasama si Tansing sa maliit nilang apartment. Sa labas ng bintana ay tanaw niya ang maayos na hardin at ang mga ilaw sa paligid ng bakuran. Ngunit sa loob ng dibdib niya ay puro kaguluhan. "Senyorita," Mahinang tawag ni Narsing Belte habang dahan-dahang pumapasok sa silid. "May mainit akong gatas dito, baka sakaling makatulong."
Hindi lumingon si Serene kaagad. Noon po ba ganito rin kalamig ang bahay na ito? Napahinto si Narsing. Hindi, iho. Noon may sigawan, may tampuhan, may iyakan. Masakit pero buhay na buhay. Ngayon, tahimik na lang. Dahan-dahang humarap si Serene. Bakit ngayon lang niya ako hinanap? Bakit ngayong kailangan na niya akong makita? Nasaan siya noong umiiyak si Mama? Nasaan siya noong halos wala kaming makain? Napayuko si Narsing. Wala akong maipagtatanggol sa kanya. Marami siyang kasalanan. Pero noong mawala ang mama mo, sakalang niya unti-unting naunawaan ang laki ng pagkakamali niya. Hindi lang siya marunong magpakumbaba. At nang tuluyan siyang humina nitong mga nakaraang taon, saka siya natakot na baka mamatay siyang hindi ka man lang nakikita. Hindi na sumagot si Serene. Alam niyang hindi kayang burahin ng paliwanag ang mga taon ng sakit, ngunit hindi rin niya maikakailang gumalaw ang puso niya nang makita ang kalagayan ni Don Leandro. Hindi na ito ang makapangyarihang lalaking kayang magdikta ng buhay ng lahat. Isa na lamang itong matandang hinahabol ng konsensya at panahon. Kinabukasan, muling humarap si Serene sa matanda. Nandoon si Attorney Virel Santibanez at ang executive assistant na si Melchor Danez na tahimik lang sa sulok. Sa ibabaw ng mesa ay may mga dokumentong nakaayos at sa dami pa lamang ng papel ay naramdaman na ni Serene na hindi simpleng pagkikita lamang ang gusto ng lolo niya. Serene, paos na sabi ni Don Leandro habang nakasandal sa kama. Ayokong mamatay na hindi ko na ibabalik ang dapat ay matagal ko nang ibinigay sa inyong mag-ina. Hindi po pera ang nawala sa amin. Pagkilala, dangal, katahimikan. Napapikit ang matanda. Alam ko, hindi nyo alam. Dagdag niya, nanginginig ang tinig. Kung alam nyo, hindi nyo sana itinakwil si Mama noon. Saglit na natahimik ang buong silid. Si Attorney Virel ay bahagyang yumuko, habang si Narsing ay napapunas ng mata sa may pintuan. Matagal bago muling nagsalita si Don Leandro. Hindi ko mababago ang nakaraan, pero kaya ko pang itama ang natitira. Ikinumpas nito ang kamay sa mga dokumento. Ikaw ang ilalagay kong pangunahing tagapagmana ng malaking bahagi ng Alviar Holdings, hindi dahil dugo kita, kundi dahil sa lahat ng narinig ko tungkol sa iyo nitong mga nakaraang buwan. Mas ikaw ang karapat-dapat kaysa sa mga kamag-anak kong araw-araw nasa paligid ko, ngulit walang ginawa kundi umasa sa yaman ko. Nanikip ang dibdib ni Serene sa narinig. Hindi pa man siya nakakabawi, bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking hindi niya gustong makita ng ganoon kabilis, si Lazaro Alviar, kapatid sa ama ng kanyang yumaong ina, kasama ang anak nitong si Verice Alviar. Aba, ang aga naman niyang drama nito. Di ba't dapat sa pamilya muna pinag-uusapan ng mana hindi sa mga taong matagal nang nawala? Napatingin si Serene sa tiyuhin niya. Pareho silang may dugong Alviar, ngunit magkaibang-magkaiba ang mga mata nila. Sa lalaki, tanging lamig at pagkamkam lamang ang mababasa. Hindi ako nawala. Pinalayo kami. Napangisi si Verice. At ngayon, bigla kang babalik para kunin ang lahat. Hindi ko hiningi na tawagin niyo ako rito. Pero mukhang handa kang tanggapin, asik ni Verice. Bago pa humaba ang usapan, biglang umubo ng malakas si Don Leandro. Lumapit agad si Narsing at tinulungan ito, habang si Attorney Virel ay mariing humarap kay Lazaro at Verice. Hindi ito oras para manggulo, sabi ng abogado. Nilinaw na ng senyor ang intensyon niya. Intensyon lang yan, sabi ni Lazaro. Hindi pa final. Magiging final ito sa board meeting sa susunod na linggo. Doon nagkatitigan sina Serene at Lazaro. Wala mang direktang banta. Malinaw sa mga mata ng lalaki na hindi nito hahayaang maging madali ang lahat para sa kanya. Samantala, sa San Jeronimo, tahimik ding bumibigat ang mundo ni Leandro. Mula nang nabunyag ang tunay na pagkatao ni Serene, parang nag-iiba ang tingin ng mga tao sa terminal. May nagbibirong baka daw swertehin na siya. May nag-uusisa kung may balak ba siyang sumama sa mayamang dalaga.
At may ilan ding nagsasabing baka kaya pala siya libreng sinasakyan noon ay dahil may alam na siyang lihim. Isang hapon habang nag-aayos siya ng padyak, nilapitan siya ni Dalmiro Cuense. "O Yandro," sabi nito, may halong pang-uuyam ang ngiti. "Iba ka rin pala. Akala namin simpleng padyak driver ka lang. Marunong ka rin palang tumarget." Napahawak ni Pining sa balikat ni Yandro bilang pagpigil, pero huli na. Tumayo si Yandro at hinarap si Dalmiro. "Linawin mo. Ano pa ba? Di ba't tagapagmana raw ang babaeng laging mong sinusundo? Ang galing mo naman. Hindi ka pala basta nagpapakabait. May pinupuntirya ka rin." Hindi malakas ang boses ni Yandro nang sumagot, pero sapat ang tigas nito para patahimikin ang nasa paligid. "Magkaiba tayo, Dalmiro. Ikaw, lahat ng tao tinitignan mo kung paano mo mapapakinabangan. Ako, tinutulungan ko ang tao kahit wala akong aasahang kapalit. Kaya wag mo akong itulad sa sarili mo." Sumingangot si Dalmiro. "Matapang ka dahil may mayaman ka ng kakampi. Matapang ako dahil wala akong ginawang ikahihiya ko." Napaurong si Dalmiro sa bigat ng sagot, ngunit umalis itong may madilim na tingin. Alam ni Yandro na hindi pa tapos ang gulo, ngunit sa pagkakataon iyon, mas malinaw sa kanya ang isang bagay. Ayaw niyang gamitin si Serene bilang tulay para umangat. Kung anumang pagbabago ang darating sa buhay niya, gusto niyang bunga iyon ng sariling dangal at sipag. Kinagabihan habang kumakain sila ng simpleng hapunan sa bahay, napansin ni Isabel ang lungkot ng anak. "Iniisip mo pa rin siya?" tanong ng matanda. Hindi na nagkunwari si Yandro. "Oh, masakit bang may hindi siya nasabi sa'yo?" "Hindi ko alam kung iyon ba ang masakit. Siguro, natatakot lang akong iba na ang mundo niya ngayon." Tumanggo si Isabel. "Anak, may mga taong kahit mag-iba ang paligid, hindi nagbabago ang loob. Ang tanong, kaya mo bang kilalanin kung sino siya sa likod ng lahat ng bagong gulo?" Napaisip si Yandro. Sa kabila ng pagkabigla niya, alam niyang tama si Alma noon. Ang tanong ay hindi kung mayaman si Serene. Ang tanong ay kung peke ba ang taong nakilala niya. At habang iniisa-isa niya sa isip ang mga alaala, ang mga kulang na pamasahe, ang pagkapagod nito, ang luha sa klinika, ang pag-aalala nito kay Isabel at Miro, wala siyang mahanap ni isang sandaling nagkunwari si Serene para manloko. Ilang araw ang lumipas nang walang balita mula rito. Hindi na siya sumusulpot sa universidad. Hindi na rin ito bumabalik sa apartment ni Natansing dahil pansamantalang inilipat muna ng kampo ni Attorney Direl sa mansyon para sa seguridad. Ngulit si Clyra ay minsang dumaan sa terminal para iabot kay Yandro ang isang sobre. Galing kay Serene. Hindi siya makalabas ngayon, maraming mata sa paligid niya. Nang nabasa ni Yandro ang sulat, tahimik lang siya habang paulit-ulit ang pagdaan ng tingin sa mga nakasulat. "Yandro, hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko inaasahang malalaman mo ang lahat sa pinakamasakit na paraan. Pero gusto kong malaman mo ito. Walang ni isang araw na pinakisamahan kita nang may kasinungalingan sa puso ko. Itinago ko ang apelyido ko, oo, pero ang Serene na nakilala mo, ang estudyanteng pagod, ang dalagang kapos, ang taong gusto lang mamuhay ng tahimik, iyon ang tunay na ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Maraming taong gustong kontrolin ang buhay ko ngayon. Pero sa gitna ng lahat, isa ka sa mga naaalala kong dahilan kung bakit gusto kong lumaban ng maayos. Patawad kung nasaktan kita, Serene." Matagal na nakatingin si Yandro sa sulat bago niya ito maingat na tiniklop at inilagay sa bulsa. Wala siyang nakitang yabang sa mga salita roon, walang bakas ng pagmamataas, tanging pagod, sinseridad at pangangailangang maunawaan. Sa kabilang dulo ng lungsod, hindi naging madali para kay Serene ang mga sumunod na araw. Sa tulong ni na Attorney Bilel, Melcor at ng senior accountant na si Belenica Sarto, unti-unti niyang nalaman na may malalaking butas sa mga libro ng kumpanya. May mga transaksyon na hindi maipaliwanag, may pondong nawawala, at ang pinakamabigat sa lahat, ang karamihan ng mga pirma sa alanganing papeles ay konektado sa pangalan ni Lazaro Alviar. "Hindi lang mana ang habol sa'yo," sabi ni Belenica habang ipinapakita ang mga records.
Kapag naitakip nila ito bago pa man magsalita ng pormalang senyor, maaari nilang maagawin ng kontrol sa kumpanya. Gusto nilang burahin ako bago pa man ako makapasok ng tuluyan, bulbul ni Serene. Eksakto, sabi ni Melkor. Doon na unawaan ni Serene na ang laban niya ay hindi lang personal. Hindi lang ito tungkol sa sakit ng nakaraan o sa paghingi ng pawad ng isang lolo. Ito rin ay laban para sa katotohanan, sa pangalan ng kanyang ina at sa kinabukasan ng mga empleyado na maapektuhan kapag tuluyang nalugmok ang Alvear Holdings sa kamay ng mga sakimim. Pero bago ang board meeting, may isa pa siyang kailangang ayusin. Isang bagay na mas tahimik ngunit mas mahalaga sa puso niya. Sa tulong ni Narsing, nakalabas siya ng mansyon isang maagang umaga nang walang gaanong nakakapansin. Hindi na siya dumaan sa universidad, hindi rin ito sa apartment. Dumiretso siya sa terminal kung saan niya unang nakilala ang lalaking hindi nagtanong ng apelyido bago siya tulungan. Pagdating niya doon, nakita niya si Yandro sa tabi ng padyap niya, abalang agaayos ng gulong. Tulad ng dati, simple lang ang damit nito, may bahid ng grasa ang mga kamay at tila pagod pa rin ito. Ngulit sa paningin ni Serene, iyon pa rin ang lalaking pinagkakatiwalaan niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Napatingin si Yandro at natigilan. Serene, Pwede ba kitang makausap? Saglit itong natahimik bago tumanggo. Dinala siya ni Yandro sa gilid ng terminal, sa tabi ng maliit na lugawan ni Alma na agad namang lumayo kasama si Pining upang bigyan sila ng espasyo. Hindi agad nagsalita si Serene. Siya ang unang napaluha. Pasensya ka na, sabi niya. Hindi ko ginustong lokohin ka. Natakot lang talaga ako. Tahimik na nakinig si Yandro. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang matagal nang umiikot sa isip niya. Nasaktan ako, pero hindi dahil mayaman ka. Nasaktan ako kasi akala ko sapat na ang tiwala natin sa isa't isa. Alam ko, sagot ni Serene, at wala akong maidadahilan doon. Pero hininga ng malalim si Yandro. Nabasa ko ang sulat mo at naisip ko, wala naman sa apelido ang mga alaalang totoo. Hindi mo ako niloko sa kabutihan mo. Hindi mo ako niloko sa hirap mo. Kaya ayokong dun tayo matapos. Tuluyang bumuhos ang luha ni Serene. Salamat. May kailangan ka pa bang harapin? Tanong niya. Tumanggo si Serene. Marami, pero gusto kong harapin iyon ng tama. Ayokong maging katulad ng mga taong sumira sa pamilya ko. Sa unang pagkakataon matapos ang malaking pagbubunyag, muling gumaan ang pagitan nila. Hindi man nawala ang mga problema, bumalik ang isang bagay na mas mahalaga, ang tiwala na may nasugatan ngunit hindi tuluyang namatay. Dumating ang araw ng board meeting. Naroon si Don Leandro, bagamat nanghihina. Naroon sina Lazaro at Veres, kapwa nakasuot ng mga mukhang handang Manila at manglamon. Naroon din si Serene, tahimik, ngulit matatag, kasama sina Attorney Virel, Melkor at Belenica. Sa labas ng gusali ay may ilang mamamahayag. Kumalat na kasi ang balitang may lihim na tagapagmana ang pamilya Alvear. Ngunit hindi inasahan ni Lazaro ang sumunod. Sa kalagitnaan ng pagpupulong ay iniharap ni Belenica ang mga record ng anomalya sa pondo. Isa-isang lumitaw ang mga dokumentong may kaugnayan sa lihim na paglilipat ng pera, peking supplier at mga account na konektado sa pangalan ng mga taong malapit kay Lazaro. Sinubukan nitong magpaliwanag, ngulit bawat salita niya ay binabali ng ebidensya na dala ni na Attorney Virel at Melkor. At nang akala ng lahat ay wala nang hihigit sa bigat ng mga papeles, dumating si Yandro. Hindi siya nakabarong, hindi rin siya mukhang taong sanay sa malalaking silid ng negosyo, ngunit sa pagpasok pa lamang niya, napatingin ang lahat. Siya ang testigong inihain ni Attorney Virel upang patunayan na bago pa man makilala ng publiko si Serene bilang Alvear, namumuhay na itong payak at malayo sa yaman ng angkan. Si Yandro ang nagpatunay na walang planong paggamit o pagmanipula sa publiko si Serene. Isa lamang siyang dalagang nagsikap mabuhay ng marangal. Bakit ka pumayag tumistigo? Tanong ng isang board member. Diretsyong tumingin si Yandro kay Serene bago sumagot. Kasi sa buhay namin ng mga mahihirap, madalas kaming hindi pinaniniwalaan,
Kaya kung may pagkakataon akong magsabi ng totoo para sa taong hindi rin madaling pinaniwalaan, gagawin ko. Natahimik ang buong silid. Nang matapos ang araw na iyon, naging pormalang desisyon ng board, si Serene ang kinilalang lehitimong tagapagmana sa itinakdang bahagi ng kumpanya at ari-arian, habang pansamantalang sinususpende ang autoridad ni Lazaro at sinimula ng legal na investigasyon laban sa kanya at sa anak nitong si Veres. Sa tindi ng kahihiyan, halos hindi makatingin si Lazaro nang lumabas ng gusali. Pagkaraan ng mga buwan, marami ang nagbago. Si Don Leandro ay pumanaw ng mas mapayapa kaysa na inaasahan matapos formal na humingi ng tawad sa isang iilang taong dapat niyang harapin. Hindi man naibalik ang mga taong nasaktan niya, kahit paano ay naitama niya ang naiwan niyang obligasyon. Si Serene naman ay nagtapos sa kursong accountancy at piniling hindi maging malamig na reyna ng kumpanya. Sa halip, pinamunuan niya ang bagong programang pang-scholarship at livelihood na ipinangalan niya sa kanyang ina, Merelda Hope Initiative. Sa programang iyon, maraming mahihirap na estudyante ang natulungan at kabilang sa mga unang benepisyaryo ang mga kabataang tulad ni Miro na gustong mag-aral ngunit laging kapos sa gastos. Si Tansing naman ay inilipat sa mas maayos na tirahan at nagpatuloy sa pananahi, hindi dahil kailangan pa niyang kumayod ng sobra, kundi dahil iyon ang nagbibigay sa kanya ng sigla. Si Clyra ay naging isa sa mga unang staff ni Serene sa foundation. Sina Alma at Pining naman ay tinulungan ni Serene at ni Yandro upang mapalawak ang maliit na lugawan sa terminal at maging mas maayos na karinderya na paboritong puntahan ng mga driver at estudyante. At si Yandro? Hindi niya tinanggap ang perang maaaring basta iabot sa kanya bilang gantimpala. Ang hiningi niya kay Serene ay pagkakataon, hindi limos. Sa tulong ng maliit na puhunan at training na dumaan sa tamang proseso, ginawa niyang lehitimong community transport service ang dati niyang simpleng pajak operation. Tinawag niya itong Sikad Arangkada Cooperative. Hindi na lamang siyang iisang pajak driver. Kasama na siya ni Pining at ilan pang marangal na driver na gustong umasenso ng walang inaagrabyado. Napagamot ng maayos si Isabel. Si Miro ay nagkaroon ng vocational engineering. Si Tisoy naman ay lumaking masigla at hindi na kailangang magtago ng gutom sa likod ng ngiti. Isang payapang hapon, makalipas ang halos 2 taon mula nung unang sumakay si Serene sa pajak ni Yandro nang kulang ang kanyang pamasahe, muling nagtagpo ang dalawa sa bagong terminal ng cooperative. Maaliwalas ang paligid, mas maayos na ang kalsada. May maliit ng waiting shed para sa mga estudyante at senior citizen. Sa gilid ay naroon ang karinderya ni Alma at Pining, abala sa pagtatawa at pagsisilbi. Dumating si Serene sakay sa simpleng kotse, walang bodyguard, walang yabang. Bumaba siya at dahan-dahang lumapit kay Yandro na noon ay nakatayo sa isa sa mga bagong pajak, minamasdan ng ilang batang sumasakay ng masaya. Hindi mo na kailangan akong ihatid araw-araw. Biro ni Serene. Napangiti si Yandro. Oo nga, pero pwede pa rin naman. Libre pa rin ba? Depende. Sa ano? Sa mood ko. Natawa si Serene at sa tawang iyon ay wala nang bakas ng takot na minsang bumalot sa kanya. Ang yabang mo na. May cooperative na ako. Pwede na. Saglit silang natahimik habang pinagmamasdan ng paligid. Ang mga taong gumagalaw. Ang terminal na dating simpleng lugar lang ng pagod at alikabok, ngunit ngayon naging simbolo ng bagong simula para sa marami. Salamat. Biglang sabi ni Serene. Para saan? Sa unang sakay, sa mga sumunod na sakay, at sa pananatili mo kahit nagulo ang lahat. Mahinang ngumiti si Yandro. Ikaw rin, salamat sa hindi paglimot ng mga taong nasa lupa kahit kaya mo nang mamuhay sa taas. Sa dulo ng hapon, habang unti-unting ginuguhitan ng kahel ang langit ng San Jeronimo, malinaw na ang kwento nilang dalawa ay hindi nagtapos sa awa, sa lihim o sa kayamanan. Nagtapos ito sa tamang pagpili, ang pagpiling maging mabuti kahit nasaktan, ang pagpiling lumaban ng marangal kahit mahirap, at ang pagpiling gamitin ng biyaya upang makapag-angat ng iba.
Mula sa isang simpleng libreng sakay ng padjak driver sa dalagang estudyante, nabuo ang isang ugnayang hindi lamang nagligtas sa puso nila, kundi nagbigay rin ng bagong umaga sa maraming taong minsang pinaniwalaang mananatili na lang sa dilim.